morning, I'm Julian Love de Jesus, and we are here again at the Our Lady of the Abandoned Parish in Santa Ana, Manila for the 5th day of our Simbang Gabi live coverage. Lessons of love, forgiveness, and faith have been the center of the past Eucharistic celebrations. And today we listen to Father Wilfredo Benito OFM to teach us another. In a short while, the Mass will start. Tumayo po ang lahat, sumayo tayo sa pangbuhat namin. Oh
kasalukuyan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balita ang hatid ng anghel at siya'y tukuman ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap naman namin ang mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nagbabalat kayo si Haring Ahas na kunwari ayaw niyang subukin ang Panginoon. Magkagayon man, mismo ang Panginoon na ang nagbigay kay Haring Ahas ng palatandaan. Isang sanggol ang sisilang sa kanyang lahi at tatawagin ito Emmanuel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Seol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahas, "Hindi ko ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan gabi. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Magliliti ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyo'y sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na pinag-iwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin.
araw ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan Maria. Siya ay nakatakdang ay kasal ni Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa biyong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito kayong ang pinalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay maog. Ngunit naging siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon kaalim ang buwan at kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At bilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng ating paghahanda para sa dakilang pistahan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. At sa ating po mga pagbasa na natin ngayong umaga, ay tungkol na naman sa dalawang katapuhan sa Biblia, si Haring Akas at ang mahal na Birheng Maria. Ngayon din po ay tinatawag ng ating simbahan na Golden Mass o Misa Aurea. Ibig sabihin ay sapagkat ngayon po ang Ebanghelyo narinig ay simula na ang Annunciation. Ang dahilan at simula ng ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoong Kristo na ipahayag ng Anghel Gabriel na Anghel ng Panginoon na darating na ang kanyang anak. Nagpahayag ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay maglilihi. Ito na nga sinasabi sa unang pagbasa ng tanda, isang dalaga ang maglilihi at ang kanyang anak itatawag ni Emmanuel na ibig sabihin ay nasa akin ang Diyos. Sa unang pagbasa ko sa buwan sa aklat ng propeta Isaías, ay narinig po natin ang usapan ni Akas at saka ni Isaías. Si Akas po ay mapagkunwari. Mapagkunwari po siya. At sa halip na magtiwala sa Diyos, siya po ay nagkaroon ng agam-agam na magtiwala sa Diyos. Siya po ay nagpagkasundo sa ibang mga lipi na sa gayon ay magkaroon ng ang kanilang kapangyarihan upang sila ay hindi masabog. At ito po ang ikinagalit ng Diyos sa kanya. Sapagkat hindi po siya naniniwala, hindi siya nananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon din naman po sa ating Panginoon na narinig ngayong umaga ay tungkol sa Annunciation o ang pagdalaw ng Anghel Gabriel sa mahal na Birhen sa ating mga ina na siya ay maglilihi na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Hindi po ako tulad ng ating mga narinig na pagbasa ng nakaraan kay Zacarias at Elizabeth. Alam mo natin lahat at narinig natin lahat kahapon na si Zacarias ay nagdalawang isip. Siya ay nagdududa sa kabila ng kanyang katandaan sapagkat siya po ay matanda na. Subalit kahit matanda na po siya, ang kanyang panalangin ay magkaroon sila ng anak.
Subalit, nung ipahayag ng Diyos na sila ay magkakaanak, nung pinahayag ng Anghel na sila ay magkakaanak, siya naman ay nagkaroon ng agam-agam, nagkaroon ng pagdududa. So, hinapahaba ko ng panahon na siya ay nagdadasal na magkaroon siya ng anak, at nung magkaroon sila ng anak, bigla naman siya nagduda. Ano po? Sapagkat ang higing walang anak ay isang kadustaan, isang kahiya-hiya sa pamilya. Kaya naman kung siya ay magkaroon ng anak, siya ay hindi makapaniwala. Kaya nangyari, siya ay hindi nakapagsalita. Ikaw ay hindi makapagsalita sa bilangin hanggang sa dumating ang araw na ito ay maganap. At ganyan nga po ang nangyari. Samantala ang ating pong Ebanghelyo ngayon, ang mahal na ina, si Maria, ay dinalaw ng Anghel. Noon mo po ay sa seminaryo ay kapag gusto po namin ng pagkain, ng chocolate, o ng Sicilia, o ano man, ay meron pong isang matandang paring puturo na lagi namin binobola. Oy, Father, ganda naman ng inyong polo. Bakit kami polo niya ay panahon pa ng hapon? Oy, Father, talagang lakas-lakas mo ngayon. Dahil po siya iika-ika dahil sa arthritis. Sapagkat yun po yung paraan namin para kami makahingi ng pagkain. Ano po? Pero siguro wala naman na ganito makahingi sa kanilang pagkain. At tumatapos po yung aming college, sa seminary ay napakasunduan po namin na siya ay kasama sa labas. Kumain kami sa labas. Akala namin ay pinahal tayo kami pagbubola sa kanya. Hanggang sa sabi niya na mamibis ko yung piling pagbubola. Wala na magbabati sa akin ng maganda na akong gawin. So kalimutan po, pag tayo po ay nakarinig ng magandang balita, kapag tayo po ay nakakita ng kabutihan sa ibang, lalo na po sa mga magulang, kapag nadala nila ang kanilang anak ay may ginagawa o naglilinis ng bahay, o biglang sumisipat, ay para bagang mayroon itong gustong hilingin. Kapag ang isang anak ay biglang sumipat, ano po, alam naman natin na tama. Subalit biglang sumipat, ano kaya ang gusto ng bata dito? So kapag meron tayo nakitang bagay na kakaiba, ay para palang niisip natin na meron itong kapalit. Hindi po ang mahalin na si Maria, nung marinig niya ang bati ng Anghel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Parang bigla rin naisip, ano na naman kaya drama ito? Ano na naman kaya responsibilidad ang mga alam maghintay sa akin? O sa Kanya? Hindi siya agad makasagot. Doon siya ay willing, hindi inisip mo na niya mabuti. Hindi rin siya tumanggi. At sa higit, ang sinabi niya ay, maganap sa nawa sa atin ang ayon sa wika mo. Maganap nawa. Samantala sa kanya, sinabi niya, anong tanda ang makikita mo na ito ay mangyayari? Talagang nakikipag-bargain pa siya sa Diyos. Nakikipag-bargain pa siya sa Anghel. Samantala sa Maria ay talagang totally surrendering herself to God, to the angel. Maganap nawa sa akin ang kaayon sa wika mo. Sapagkat alam ni Maria, ang kanyang dadalhin ay anak ng Diyos. Alam ni Maria ang kanyang magiging responsibilidad. Alam ni Maria kung ano kanyang tinanggap. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay tayo iinahaw ng ating Ebanghelyo na rin ngayong araw na tanggapin natin kung ano yung ibig ng Diyos para sa atin. Hindi yung ano ang gusto natin na ibigay ng Diyos para sa atin. Kung ano yung gusto natin. Sapagkat ang gawa po ng Diyos ay hindi po katulad ng atin. Ang naisip po ng Diyos, ang kanyang isipin, ay hindi po katulad sa atin. Kung minsan ay parang tayo ay nagdududa sa Kanya at sinasabi natin na parang mali ang ginawa ng Panginoon. Parang mali yung kanyang mga ginagawa para sa atin. May isang tao nga po na mag-asaka, magbubukid. At siya ay nagtataka, sabi niya, alam niyo, mali-mali talaga yung Diyos. Mali-mali kayo yung kanyang paglikha. Sapagkat sabi niya, yung bunga ng kalabasa at saka yung Chico na lang para at least alam natin. Nakakita po kayo ng bunga ng Chico? Yun. Sapagkat yung bunga ng kalabasa, pagkaliliit ng puno, pero pagkalaki ng bunga. Samantalang yung Chico, pagkalaki ng puno, pero ang
ko siya nagising. Sabi niya, tama nga talaga ang Diyos. Sapagkat kung kasing po ng bunga ng kalabasa ang lumagal sa kanyang ulo, malamang siya po hindi na nagising. Sapagkat iba po yung nais ng Diyos. Iba po yung kanyang gawain ito para sa ating gawain. Iba po yung ating naisin sa naisin ng Diyos. Sapagkat ang ating ay mga makamundo, ang ating ay mga sarili. Subalit ang Diyos po ay lagi niyang iniisip ang kapakanan ng bawat isa, ang kapakanan ng kanyang bayan. Kaya si Maria ang naging instrumento ng kanyang ng pagliligtas ng Diyos. Si Maria, bagaman alam natin na isang dalaga, isang bata, ay tinanggap ang ganitong responsibilidad bilang maging isang ina. Sapagkat alam niya na may layunin ang Diyos para sa kanya. Sapagkat nalalaman ni Maria na meron siyang gawain, meron siyang tungkulin katumanan pagdating ng tamang panahon. So kapag tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po huwag mag-alinlangan. Kung kayo po ay narinig, kung kayo tinatawag ng Diyos, huwag po tayo mag-alinlangan na sumagot sa kanyang pagtawag. Sapagkat tayo po ay hindi niya pababayaan. Si Maria na madalang tao sapagkat noong panahon iyon, kapag ang isang babae ay madalang tao na walang asawa, ay maaari siyang patayin. Subalit hindi po niya inisip ang kanyang sarili. Inisip niya yung kanyang pagtugon sa tawag ng Diyos. At dahil nga ang nangyari, siya ay hindi pinabayaan. Siya ay pinagkalooban ng maging ina ni Yesu Cristo, ina ng ating Panginoon, at hindi siya pinabayaan ng Diyos kailanman. Hindi siya iniwan, hindi siya hinayaang mapasnang o mamatay dahil sa nangyari sa kanya. Mga kapatid, ang pagtawag po ng Panginoon ay kailangan ito ang kanyang pagsubaybay sa atin, ang kanyang paggabay. Kaya po sa tuwing tayo tumatanggap ng banal na Eucharistia, atin po tinatanggap ang paggabay ng Panginoon. Subalit kung magkamisan po, yung kanyang kalooban ay hindi po natin nasusunod. Mga kapatid, ito po isang hamon para sa atin ngayong umaga na ating sagutin. Sama-sama tayong sumagot sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng maliit na mga maliliit na bagay na ating ginagawa, sa pamamagitan ng ating pagsisimba, ng pagtulong sa kapwa. Ito po isang paraan ng ating pagsagot sa kanyang tawag. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po siya tumitigil ng pagtawag sa atin. At sana po sa ating pagsagot sa Kanya ay ating may bigay ang ating buong sarili, ang ating buong pagkatao, ang ating buong puso sa Kanya bilang ating fiat, bilang ating yes sa Panginoon. Sa iyo ang lahat. Manalangin tayo sa Ama upang matulala natin si Maria na may mababang loob at pagtahima sa kalooban ng Diyos. Kuskus na pagtitiwala, tumalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat mo, mga lingkod. Panginoon, gawin mo kami tapat mo, mga lingkod. Patuloy nawang gabayan ng mga pinuno ng simbahan ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo at magandang halimbawa ng kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat mo, mga lingkod. Huwag nawang makalimot ang mga pinuno sa pamahalaan na ang kanilang kapangyarihan ay ipinagkatiwala lamang sa kanilang bayan at kailangan tumbasan ng masigasig at tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat mo, mga lingkod. Pangalagaan at gabayan nawa ng Panginoon ang mga migranteng Pilipino at lalo silang pagpalain sa darating at Paskuhan at Bagong Taon. Manalangin tayo. Panginoon,
Panginoon, gawin mo kami tapat mo mga lingkod. Turaran naman ang mga kabatahan si Maria na may takot sa Diyos, matibay na pananampalataya, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat mo mga lingkod. Samahin natin sa ating mga panalangin ang lahat ng intensyon ng mga ating kapatid na wala rito at hindi ang lahat ng mga intensyon ng mga kapatid natin nasa ibang bansa na patuloy silang gabayan at ipagaloob ng Panginoon ang kanilang kahilingan sa paraang makabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami tapat mo mga lingkod. Ama, nagkataong-tao ang inyong anak ng nag-iaring Maria ang kanyang buhay bilang lingkod mo. Tularan nawa namin ang kanyang halimbawa habang kami ay naghahanda sa pagdating ni Jesus, ang iyong anak at aming Panginoon. Amen. Amen. kung saan si Jesucristo ang sentro ng lahat. Aray sa ikalimang araw ng simbang gabi, ang imahe ni San Jose. Si San Jose ang kumakatawan sa mga ama, simbolo ng pagmamahal sa pamilya, pagpupunyagi para sa ikabubuhay, at kinabukasan ng mga minamahal na asawa at anak.
Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain maging kalugod sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, itangin mo ang paghahain ito upang aming mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanan ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagat siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang puso na isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming mga pangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa lumagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusubok mo sa Kanya, pinahayag ang lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabihan ng mga labing Kanyang ilang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahagi sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon ipinagdadaanan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananamit at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya ay siya ang mga anghel na sisiyawin ang pagpuli sa iyo na walang humpay sa kadakitaan. Kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Bago na pinagpisa mo sa loob na maging hando, kinuha na ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yung niya po sa kanyang mga lalat at sinabi, tanggapin mo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Ganun naman matapos ang mapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iyalo ang kalis sa kanya mga lagat at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang walang hanggan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Amen.
Ngayon din, sinulisan ko ng aming obispo. Ang lahat ng kapayaan, mga Diyos at diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na lalo na kayo pag-aasong sila rin mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawang siya't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang pag-itapatin kami lahat na magsalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal ng maligay na ng Diyos, kaysa ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. Pagdulong naman namin pagpupuli sa karagalan mo sa ulitan ng umanak naming Panginoong Yesu Cristo. Sa pagmamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at pagpupuli sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Hihingi namin kabiyaya sa lahat ng masama, kagawalan at kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan kayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinilan na bigat, ang naging ang aming kapapaya at ang nagpagligtas namin sa Yesu Cristo. Para sa kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa iyo. Alam ang kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tuhin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaman kami ng kapayapaan at pagkakain sa iyo kalooban, kasama
ng kapayapaan sa isa't isa.
Patalastas. Una, ang Vigil of Midnight Mass ng Pasko sa December 24 ay gaganapin ng alas 10 ng gabi. At pangalawa, kaugnay ng Parish Parol Making Contest kung saan ang mga recyclable materials ang gagamitin. Ang lahat ay inaanyayahang piliin ang People's Choice sa pamamagitan ng pagdodonate sa entry na kanilang nais manalo. Ang mga parol ay naka-display sa patio at may uulang donation box para sa kung aling entry ang napupusuan. Ang points na makukuha ng bawat entry ayon sa People's Choice donations ay magiging bahagi ng judging criteria. Maraming salamat po. Magandang po rin po muli sa inyo mga kapatid, dagdag na bahagi lamang po. Sino po sa inyo ito ang malamang simbang gabi, taas na kamay? Yan. Sino po sa inyo ang gusto makatapos ng siyang na gabi? Yan. Ibig po sabihin, kayo po ay handang magsakripisyo. Ay handa ng isang tunay na nagmamahal. Dahil ang Diyos po ay nagbigay ng kanyang anak at ito'y po'y bahagi ng pagsasakripisyo. Kaya sa araw po ito, tayo po lahat na lahat ito ay nagsasakripisyo. Ngayon, tanong po, sino po sa inyo dito ang gustong magsakripisyo para sa ating Panginoong Jesucristo? Taas naman. Yan. Kung gano'n mga kapatid, nais po pala natin dahil because we are in love, mahal po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung gano'n, are you willing to make sacrifices? Yes or no? Taas naman. Yan. Sa tanong pa, kayo po ay handang magsakripisyo? Yan. Pag hindi ka nagmumubo, sakripisyo sa katabi yun. Pero ngayon mga kapatid, ang gagawin po natin sakripisyo ay ito. 5 days na po natin ginagawa ang simbang gabi. Pero may nakunan po kayo, di ba yung pong manlalaalay, ilan lamang po. Siguro po, ang sakripisyo kung gusto po magkaroon ng tunay na makahulugan, makabuhan, at hindi sa lahat, maging sagot kayo ng panalangin ng mga kapatid natin na hihirapan. This is the right time for you. Pag sisimba po kayo, bukas po ng umaga, pang-anim na araw, magdala po kayo ng kahit isang sardinas. Yan. Kapag halimbawa in-offer po, tayo po, God can make sacrifices or God can make miracles from the little things we are offering. Kapag tayo po ay hindi naghando at gusto natin tugunan ang Panginoon ng ating panalangin, how can we make miracles if we are not willing to share kung ano ang mayroon tayo? Okay? Ngayon po mga kapatid, kapag bukas nagdala po kayo ng isang latang sardinas, bukas makalawa, 10 latang sardinas ang babalik sa inyo. Galing, no? Pero kung corned po, corned din po ang balik sa inyo. Kaya ngayon mga kapatid, kung nais ko po kung magkaroon ng kaganapan, kayo po ngayon na magiging sagot sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kaya always remember, wala akong kailangan hindi maaaring tumanggap at wala mahirap ang hindi maaaring magbigay. Kaya bukas, you can just imagine, ilan po tayo nito? We're not talking about 500. Tayo po ay mahigit 1,000 o mahigit pa nito. Bakit? Ibig sabihin ko, magdadala po ang bawat isa po
Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Tumayo kayo at ulakan ang katapatan ni Maria sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang morning po sa ating lahat. Thanks for joining us in Choir.net for our continuing Simbang Gabi live coverage here at Our Lady of the Abandoned Parish in Santa Ana, Manila. As the Christmas Day nears, we hope you'll still be with us until the last day of the 9 morning Simbang Gabi tradition. Again, this has been Julian Lovedes, who's reporting for Choir.net. Good morning.